Aminado ang LTO o ang Land Transportation Office na may problema pa rin sila sa paglalabas ng mga bagong plaka ng mga sasakyan. Sa gitna naman ng ilang reklamo, plano raw ipasuri sa Department of Science and Technology ang kalidad ng mga bagong plaka. Live mula sa Quezon City, may report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, ilang taon na nga at hindi pa rin natatahimik ang issue ng pagka-delay ng mga bagong plaka ng LTO at pati na ang mga kwestiyon sa kalidad ng mga ito. Noong February pa nagparehistro ng sasakyan si Job Corpus pero lumipas na ang 45 days at pabalik-balik pa rin siya sa Land Transportation Office sa pag-asang naroon na ang bago niyang plaka. Ngayon, nandiyan na raw ang plaka pero di raw makuha dahil pabago-bago raw ang requirements depende kung saang distrito ito kukunin. Pero dito, OR lang okay na. Sa Santa Mesa, ano daw ang requirements? Kailangan pa ng authorization. Aminado si LTO Chief ASEC Alfonso Tan, 73% pa lang ang nadideliver ng mga plaka. Inefficiency daw kasabay ng pag-a-adjust sa bagong sistema ang isa sa dahilan kung bakit nade-delay ang mga plaka. Pero minsan din naman, sadya raw na iniipit ng ilang empleyado ang pag-order ng plaka. May nahuli nga kami na January nagpa-renew, June hindi pa niya in-order. As we receive complaints, titignan namin and then we file charges against our responsible employees. Samantala, aalamin daw ng LTO kung may iba pang aspeto ng plaka bukod sa kapal at lalim ng pagkakaimbos na maaring suriin ng DOST para matahimik na ang lahat ng pag-aalinlangan tungkol sa kalidad ng mga bagong plaka. Their contract has specific terms and specifications they must comply with. So kung hindi, we will penalize them. Jessica, aminado nga ang LTO na kung matatagpo ang in breach of contract, itong supplier ay wala silang magagawa kundi kansilahin nga yung contract. Ang problema nga, posibleng makaantala ito at posibleng makapagpalala pa dun sa kasalukuyang backlog ngayon ng mga license plates. Pero ayon nga sa LTO, wala silang magagawa kundi sundin ang batas. Jessica? Kasi nga ang tinatanong ng marami, Micaela, bakit kasi nila pinalitan yung lumang mga plaka, papalitan nila nitong bago, tapos ngayon magkakaproblema rin pala? Jessica, ayon kay ASEC Tan, itong mga lumang plaka natin ay outdated na hindi na daw natin to na-update for the last 20 years. Katunayan daw yung sinasabi niyang safety feature ng isang license plate na dapat may reflector or reflectorized coating, nagtatagal lang daw ito ng 3 to 5 years. So kapag lumagpas na ito, nawawala na yung pagiging reflective nito, hindi na siya as easily makikita sa dilim. So parang nababawasan yung mga safety features nito. Kaya daw high time na magpalit na ng plaka at tiniyak nga nila na they got yung highest technology available to them. Ayun nga, ang sinabi nga nila, ang nagbid ay mga suppliers from different parts of the world, yung parang leading in this field talaga. At bagamat aminado ang LTO na wala silang standards na isinet talaga, walang specifications na nilatag na dapat kayo ay makafulfill nitong mga gantong standards. Ang sinabi lang nila basically parang impress us. Pakitaan nyo kami kung anong technology ang kaya nyong in-offer at ayon nga dun sa pinakita ng mga bidders, ito yung kanilang tinanggap. Jessica? Nandun na tayo. Maganda yung kanilang layunin. Kaso, sila rin they brought this upon themselves. Ang mahirap ngayon, mga tao ang naghihirap, mga motorista. Kaya ba nilang panagutan lahat ng perwisyo, aberya, lahat ng delays, lahat ng idinulot na sakit ng ulo nitong mga bagong plaka sa mga motorista? Sa bawat motorista na naghirap dahil dito sa bagong proyekto na ipinatupad nila na hindi naman nila pala kaya. Jessica, ang sinasabi nga ni ASEC Tan, slowly they're trying to cope up with they're trying to parang lessen the backlog. Parang nabibilisan nila yung pace of production lalo na yung kanilang supplier ay nagbukas na ng planta dito sa Pilipinas. So they're hoping to lessen yung mga complications caused by dati. Nagkaroon sila ng problema with port congestion daw dahil na nade-delay yung pagpasok ng mga raw materials. So they're hoping to lessen that with the introduction of a plant
dito mismo sa Pilipinas. At sinasabi nga ni ASEC Tan, bukod pa dito sa problema nila mismo dun sa license plates, nagkakaroon din kasi sila ng problema within the system. Dito sa implementation nitong panibagong system ng pag-order at pag-release ng license plates dahil ang sinasabi ni ASEC Tan, may mga nangiipit sa district level. Kumbaga, not all of the employees are willing to cooperate. So, this is another thing na sinusubukan nilang ayusin para dun sa mas magandang sistema ng pag-release ng license plates in the future, Jessica. Ang nabalitaan ko, no, may isa pang senator na nag-express na ng outrage dito sa nangyari sa mga plaka. I think si Senator Cayetano, he said something like the government is trying to screw us by trying to implement new screws for this new plates. Did LTO care to reply to that? Medyo lumalaganap daw yan sa social media ngayon, yung quote na yan. The government is trying to screw us because of these plates. Jessica, ayun nga, kahit nabalitaan nga natin, kahit yung mga ilang kongresista ay medyo napipika na rin daw sa tagal nitong pagkukuha nitong mga bagong license plates kasi kasi may mga ilang kami nakausap sa LTO kanina, nagkumuha sila o nagpa-register sila ng kanilang mga sasakyan last year around March at lumipas na nga ang isang taon, hindi pa rin nila nakukuha yung kanilang panibagong plaka. Pero ayon nga sa LTO, they're shortening the gap itong delay between yung pag-register at pag-release ng mga plaka. At syempre, ang LTO confident pa rin na ito pa rin ang best way to go. Ayon nga sa kanila, outdated na daw itong ating technology before. So, sinasabi talaga nila, wala silang ibang choice kundi pumili nitong only the new and safer way to proceed, Jessica. Ang kawawa rito yung mga motorista na ang ikinabubuhay ay nasa kalsada, nasa kanilang mga sasakyan. No, so not so much for yung mga congressmen natin or senators na kaya nilang remedyohan itong problemang dinulot nito. Pero paano kaya yung mga kababayan natin na umaasa sa mga minamaneho nilang jeep, mga minamaneho nilang public transport? Yun ang mahirap dito sa problemang ito. In any case, let's leave it at that. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa.